Papasok na nga ako. Dati ganitong oras maliwanag na dahil mag winter na, madilim na sa umaga, pero sa hapon naman okay pa din naman, medyo ano pa siya, alas 5 may ano pa, may araw pa, mataas pa ang araw, alas 5 hanggang alas 6 pa din naman yung ano, sikat ng araw. Magpapaheater tayo kasi medyo malamig na ng kaunti. Taasan natin itong ating temperature. Patayin ko na yung ilaw. Lamig. Ano ba yung temperature? 12. So kanina siguro mga nasa ano to, 9. Wala pang winter yan. Pag nag winter madalas laging ano na 8 tsaka 5. So ngayon hindi pa masyadong ano, malamig. Hindi pa talaga to winter. Medyo malamig na. At ito na nga, ganitong oras, ayan, mga mag 6:25. Dati ganyan pasikat na yung araw. Kaya malapit nang mag ano, next month, mga first week ng April, yan, magpapalit na ng oras dito, yung daylight saving time na tinatawag. Atras ng aabanti ng ano ba, atras ng kaunti yung oras, isang oras. So ngayon ganitong alas 6 magiging alas 7 na ito. Hindi. Yung alas 6 magiging alas 5. Bali atras yan ng isang oras. Pag summer naman kasi mas maagang sumisikat ang araw. Inaabante siya ng isang oras. Kaya yung araw mas mahaba yung oras sa maghapon bago lumubog ang araw. Kasi pag summer ang araw dito lumulubog mga 8:45 ng gabi. Kaya ako nga nung unang dating ko rito, galing ako sa trabaho dati, alas 7 ang pasok ko hanggang alas 3. So umuwi ako ng mga alas 3:30, malapit lang naman yung inuuwian ko. Nakatulog akong minsan ng hapon dahil siguro pagod na din. Ayun, pagkagising ko mataas pa yung araw, tirik pa, akala ko hindi ako pumasok, naalimpungatan ako. Kala ko ano pa lang, umaga. Makita ko alas 9, sabi ko, shit. Sabi ko, ano na ako late na ako sa trabaho Yung pala hapon. Nakatulog pala ako ng kaunti. Baga naalimpungatan lang ako. Pansin nyo yung dati kong mga video na ganitong oras, pasikat na yung araw. Kita nyo yung gaano kaganda yung sikat ng araw. Dito pagka ganitong pa winter na, mas madalang ang ulan kaysa sa doon sa summer.
Yung summer mainit nga, pero mas madalas umuulan na pabago-bago ang panahon. Lalo na pagka ganitong papalit na yung ano, yung season, na andyan na yung tinatawag na 4 season in 1 day. Malamig, mahangin, maulan, tapos yun, mainit. Sa loob ng isang araw, mararanasan mo yung ganong temperature. Lalo sa ganitong medyo pa ano na yung ano, palipat na yung season. Medyo traffic ng konti. Kaya hindi tumatakbo ito. Alin na pa yung ano tayo ng konti kasi may lubak dyan. Alam ko na yung lubak dun. Huwag kang tatawid. Diyan pagliko ko dyan, makikita nyo yung linya na ano, may kulay, may ilaw yung pinakang ano niya, yung guhit, mayroong orange. So yung orange na yun, lumilipat yun pagkahapon. Sa ngayon, sa umaga, 2 lane ngayon yung papuntang palabas ng mga motorway. So mamayang hapon naman, bago mag alas 7, isasara uli yun. Sa hapon, magiging 2 lane yung kanan. Yung galing naman ng mga motorway papunta rito ang magiging 2 lane. So yung orange na ilaw, malilipat dito naman sa kaliwa. Kaya napakaganda dito. Kasi pang peak hour, yun, nililipat yun na gagawang 2 lane yung kung saan ano yung flow ng traffic. Ito pagliko na to dito. Ayan, kita nyo yan. Nakita nyo yung guhit na yan na orange. Yan, lumilipat yan dito sa may itong ilaw na tong puti. Itong puti na to, yung ilaw na yan. Lilipat yan dito mamayang hapon. Magtutulin yung kanan na yon. Pero sa ngayon, yan, 2 lane ngayon itong way na inaano ko, papuntang palabas ito kasi ng motorway. Kasi dito matraffic to sa hapon. Kaya ang magiging ano nito, yung kanan na yon, yun ang nagiging 2 lane. So ganun lang. Ang kagandahan kasi yun, nababago yung ano niya. Nababago yung ano ng linya. Napapaboran ngayon yung kung saan matraffic, doon magiging 2 lane. Ang galing nga. Ayan, ito palabas na ako ng motorway. Ganitong oras nung summer, tirik na yung araw. Diyan talagang nakaangat na yung araw. Sumikat na siya. Sa ngayon, tingnan nyo, alas 6:33, wala pa, hindi pa siya sumisikat. So yun nga, sisikat nga siya yung pinakang talagang lumabas yung araw pagka walang masyadong cloud. So makikita natin yung araw na yon mga 7:15. Ang ganda oh.
nakita nyo yun. Dito yun tapat ng Botanic Garden. So ngayon yan ang kabila na yan. Ayan, yan sa kanan, sa umaga yan ang matraffic. Ito naman papuntang, ayan, papuntang Hamilton. Kita nyo yung papuntang Hamilton yan. Sa ganitong oras sa umaga walang traffic dito. Mag-uumpisa naman ang traffic dito mga alas 3 ng hapon, itong way na to. So yung kabila naman na yon, magiging open yon, hindi na masyado matraffic doon. Sa ngayong umaga traffic yan hanggang alas 9 ng umaga, alas 9 hanggang alas 10. Sa hapon ang traffic naman dyan pagdating ng hapon, magmula yung papuntang west naman, saka magmula dyan sa Manukau hanggang dun sa city, yun ang traffic. So dito okay lang dito, dilim, di ba? Ang traffic na yan, mula yan dun sa may Drury, magmula dito mga nasa ilang kilometer pa ba yun, mga 5 kilometer siguro yan, mula dito hanggang dun 5 kilometer pa. Itong kalsada na to, napakatagal na nitong ginagawa. 6 years na pala ako. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin ito. Pero tingin ko medyo malapit nang matapos. Nakakala ko may ginagawang overpass dito. Kahapon, meron diyan, yung sa kanan na yan, may aksidente dyan kahapon. Binangga yung kagagawa lang na yan, ginagawa pa lang yan. Binangga na kaagad yung kalsada. Meron tayong vintage na susundan. Kahapon meron din ako na nasundan na vintage, napakaganda. Left hand drive. Yan, left hand drive din yan sigurado yun. Kasi karamihan dito ng mga vintage left hand drive. Napansin nyo yun, ayun, nasa kaliwa yung marami yan mga dito, mga matatanda. Ayan left hand drive. Nakakalito siguro yun kung dalawang sasakyan mo. Dapat ang sasakyan mo ganun lagi ang i-drive mo, kasi pag nag-drive ka ng right hand drive, dito ka sa kabila mapapadaan. Alam niyo, itong area na to, napakataas ng lugar na to. Pag tumataas dito yung ito, nakita nyo kanina itong na to, yung bundok na to, ito sa sobrang taas nito, alam mo yung para kayong sumakay ng eroplano na yung yung tenga nagsasara yung ng hangin. Ganito to kataas. Mamaya papakita ko sa inyo yung sa kabilang video yung kung gaano siya kataas, yung sa hapon naman yon. Mamaya papakita ko sa inyo yung kuha nung hapon. Ito, andito na to sa ibabaw ng bundok na to. Kita nyo na yung sa kabila na yan, ibabaw na ng bundok. Sa sobrang taas nito,
Ayan, kita nyo, na mararamdaman nyo, yung alam mo yung sumakay kayo ng eroplano na ramdam nyo yung pag-angat ng eroplano, di ba? Na ano yung tenga nyo, parang nagsasara yung hangin. Ganito dito kataas. Ayan, kataas ng bundok na to. Mahaba to. Ngayon ito, medyo palusong na to ng kaunti. Pero nasa pinakang ibabaw pa lang to. Biglang taas kasi yung ano ng kalsada. Kaya ramdam na ramdam mo yung ano ng yung pressure ba. Iba na ang pressure dito sa taas. Ito, mataas na to. Ito ang pinakamataas na bahagi ng ano na to. Itong area na ito, pinakamataas na bahagi ng kalsada na to. Ibabaw ng bundok. Tawid kasi ito. Pagkabila nito, Waikato na. Ito, bali Waikato highway na ito. Mahabang Waikato. Ayan, pababa na to. Ayan, kita nyo kung gaano kabulusok yan, oh. Ayan, pababa yan, oh. Kita nyo yung nasa dulo. Yun, ang nasa harap. Iba ang taas ng bundok na to. Ayan, pababa na to. Andito na, ito na yung Pukino na tinatawag. Malalaswa ng pangalan ng lugar dito. May Pukino, Pukikuhe, Titi Irangi. Ayun, oh, vintage. Ito naman yung pabalik na ako, pauwi na yan, hapon. Ito yung bundok kung saan mataas yung, pataas nga yung kinikwento ko kanina na yung tenga mo, para siyang napipressure yung tenga mo. Kita mo yan mga sasakyan na yan, ayan, tinan mo, napakabagal yan, hirap na hirap silang umakyat dito, lalo na yung mga malalaking sasakyan na yan. Sobrang bagal ng takbo niyan. Kaya ang ginagawa nila, tumatabi sila dyan sa gilid. Diyan lang talaga sila dumadaan sa gilid na yan kasi sa sobrang bagal nila, nahihirapan silang umakyat sa sobrang taas itong bundok na to. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo kanina na kinikwento ko na pag naandito ka, pumunta ka rito, pumaakyat ang sasakyan mo rito, mararamdaman mo yung ano ng tenga mo, nagkakaroon ng pressure katulad nung sa eroplano pag umaakyat yung eroplano, di ba, pag lipad niya, yung pag take off niya, mararamdaman mo yung tenga. Ayan, oh, tingnan mo naman kung gaano katarik ito. Yan, tuloy-tuloy yan, pataas ng pataas ito. Sa hanggang sa doon sa pinakang tulay, doon medyo patag na doon, yun yung pinakang ibabaw na ng bundok. So ayan, malapit na dyan sa pagliko na yan dyan. Andyan yung pinakang tulay, medyo pantay na yan ng kaunti. Dyan yun yung pinakang tuktok na mismo. Ayan, itong pinakang tulay na yan, ayan. So, yan. Itong pagkalagpas mo ng konti dito sa bahagi na to, itong malabo na to, ito na yung pinakang tuktok mismo ng bundok. So, ayan. Dyan mo mararamdaman yung pag ano ng tenga. Yung parang nagkakaroon siya ng pressure. Katulad nga ng sa aeroplano.
Ayan na yan, pauwi na ako dahil hapon na nga, alas 4 na ng uwian. Ayan, kita nyo, di ba kanina, yung laging nasa kanan ang mas maraming sasakyan na tumatakbo. Ito na naman, ito ang pauwi naman ito nung sa akin. Tingnan mo, kukunti na naman yung sasakyan. Kaya yung pag-uwi ko, hindi masyadong matraffic. Medyo chill-chill lang ang aking takbo rito. Kita nyo naman ang ganda ng panahon ngayong maghapon. Oh. Hindi siya masungit. Ang ganda ng kalangitan. Ang ganda ng ulap, di ba? Ayan. Pero andito pa rin ako sa tuktok ng bundok na yan. Mamaya pababa na naman yan doon. Pagdating na naman doon sa isang tulay, ayun, pababa na naman yun. Ito yung lugar na yan na tinatawag na Bombay. Bombay ba kung tawagin. Pero Bombay ito. So, ayan nga, ito, malapit na ako dun sa pinakang huling tulay. Ito. Malapit na yun sa tulay na yan. Kapag ganitong hindi naman masyadong matraffic na, tama na yung chill lang tayo dito. 100 tayo, naka-cross drive naman tayo eh. Ayan, dito tayo, pagkaanan natin yan. Kasi mabilis sila, nasa likod. Dadaanan natin yung mga yan.